Isang magandang araw po sa inyo lahat at welcome po sa aking channel. Isa na naman pong bagong reaction video ang ating pong gagawin ngayon. Division Tactics ng Pilipinas. Foreign military troops sa balikatan. Magpapalakas ng combat capabilities. Patuloy ang multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at France sa exclusive economic zone ng bansa. Mula po ito sa UNTV News and Rescue. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para ma-update po kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Sisimulan ko na po to. Let's do this. Nagsagawa ng flight quarters operations ang Philippine Navy vessel BRP Davao del Sur bilang bahagi ng isinasagawang exercise Balikatan 39-2024 multilateral maritime exercise. Kasama sa MME ang cross-deck landing at simulated medical evacuation maging ang casualty evacuation na nagpapakita ng high-level coordination at interoperability sa pagitan ng mga kalahok na bansa. Sobrang kudos po at saludo sa bansang Estados Unidos at sa France po, no, sa pagsuporta po sa balikatan exercise po na to, no, dahil po talaga pong napakalaking tulong po ng inyong bansa po sa aming bansang Pilipinas dahil po sa pag-join nyo po dito sa balikatan exercise. Matagumpay din ang Division Tactics drills sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, US Indo-Pacific Command at Bondameer Frigate ng French Navy. Yes. Isang mahalagang bahagi ng Exercise Balikatan 24 ang MME kung saan ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, the BRP Davao del Sur at BRP Ramon Alcaraz, kasama ang USS Harper's Ferry ng US Navy at Bondameer ng French Navy ay nakikibahagi sa iba't ibang maritime drills. Magbibigay ng pagkakataon ng 5-day exercise para mahasa ang critical skills ng mga kasali sa pamamagitan ng magkakaibang hanay ng mga aktibidad. Diba kung isipin nyo, diba talagang halos lahat po ng bansa talaga ay nakasuporta po sa atin, no? Lalo po din sa balikatan exercise. At ito po ay talaga pong ginagawa po talaga to. Patagal na pong ginagawa to sa atin sa bansang Pilipinas, so itong balikatan exercise. Halos nung panahon lang po ng ex-president Duterte na wala pong balikatan. Alam nyo na po na, diba, anti-US government yan si ex-president natin, na dahil maka-China nga po siya, di ba? Kaya po ngayon, ito po ay nagbabalik po ang balikatan exercise po talaga, na talaga pong napakaganda pong tingnan po nito kasi po nahahasa po ang ating ang ating mga kasundaluhan dahil po dito sa balikatan exercise. Kasi hindi naman po natin maitatanggi po talaga na tayo po ay medyo left behind na po talaga sa mga technology, no? Kaya po pag meron pong balikatan exercise ay nahahasa po talaga ang ating mga kasundaluhan dito sa mga tactics na to, lalo po sa pagpapatakbo po ng mga makabagong teknolohiya na meron po ang US at ang France at kung sino-sino po pong bansa na pwede po mag-join dito, no? Kaya po sana po magpatuloy po itong balikatan exercise kasi po malaki pong tulong po to sa atin, no? Sa ating military forces. Kasama sa mga aktibidad na ito ang communications exercise, Yes. photo exercise, maritime search and rescue with man overboard exercise at iba pa. Samantala higit 100 sundalong Pilipino at Amerikano naman ang nakilahok ngayong taon sa Salaknib Live Fire Exercise 2024 sa Nueva Ecija. Ginamit ng Philippine Army ang artillery asset na 105mm weapon at 155mm M777 howitzer ng US, habang ang US Army Pacific naman ay nagpasabog ng sunod-sunod gamit ang 4 na howitzers ng Philippine Army na dalawang 105mm M101 at dalawang Atmos 2155mm self-propelled artillery howitzers. Kaya ngayon, 'di ba, halos tanaw lang nakatanaw lang ang China, no, pag may ganyan tayong exercise na may kasama tayong ibang bansa, taga-ibang bansa. Pero pag tayo lang talagang binubuli tayo na China, no. Kumbaga, duwag din talaga tong China kasi alam kasi talaga nila na tayo po ay maliit na bansa at alam ng China talaga na hindi po tayo papalag ng pisikalan sa kanila. No, pero po pag may ganito po mga eksena po tayo dito na meron po tayong mga drill, no, o exercise na ganito na kasama po natin ng ibang bansa, tulad dito, no, trilateral to, mga quadrilateral exercise na mga ganito, ay talaga pong wala po. Talaga pong malinis po ang West Philippines. Nakatanaw lang po sila kasi alam po nila kalalagyan po talaga nila, no. Pero po, 'di ba, na sinabi na nga po yan ni General Aquilino na wag po talaga na may mamamatay lang sa ating hanay, no, kasi po talaga pong maano na po yung yung deal o yung contract, 'di ba? Talaga pong magkakaroon po ng dahilan ng US na atakihin po talaga ang China. Kaya
ipag-wish na lang po natin na wala po talaga mangyayaring ganun. At sana tigilan na po tayo ng China sa pangaharas po talaga nila, no. Kaya po ngayon gigil na gigil po ang China kasi po talaga pong inaakasuhan po tayo na tayo po ay nagpo-provoke po ng gera dito sa West Philippine Sea, at talaga pong sinasabi po nila tayo po ay nagsusumbong sa ibang bansa, no, sa ibang mga wala daw kinalaman na bansa dito sa Sigalot sa West Philippine Sea. Pero po hindi po ganoon eh. Talaga pong meron po kasi tayong allied nation po yan, no, kaalyado po natin ng US at kung ano-ano pa pong bansa, at talaga pong nakasuporta po sila sa atin kung ano pong gawin sa atin ng bansang mananakop. Ganun po talaga, hindi po nila mapipigilan yan, no? Palibasa po sila ay talaga pong nasanay noong panahon ng administrasyong Duterte na talaga pong hawak po sa leeg ang gobyernong Pilipinas noon. Pero po ngayon po sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi na po uubra yan. Kaya po talaga ngayon po ay nakatanaw na lang po ngayon ng China sa atin dahil po sa nangyayaring balikatan exercise na to. Kayang umabot ang nasabing mga ammunition o bala ng hanggang 5 hanggang 40 kilometro depende sa dimensyon o bala na ginamit. Parehong masaya ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa pakikilahok sa nasabing aktibidad sa balikatan ngayong Abril. What you saw under the nets and on the pieces is exactly why we're here, is to build the partnership between ourselves and the Filipino Army. And so, you know, he hit on it. We started a couple of weeks ago with some classes and courses to discuss the different particularities of the two systems. And then what you saw was the culmination of that event, where we had young soldiers and officers from the Filipino Army working in various jobs under our nets. And then we turned right around and walked over and got a chance to shoot on the M2 Alpha 2s and then the Atmos system, which I'll be honest, a lot of our guys were very excited to get after. So yeah, it was great event. Napaka maraming salamat po sa US, no, kasi po talaga po nakasuporta po sila sa atin. At yun nga po, nahasa po ang ating mga militar, no, sa makabagong teknolohiya na to. Sobrang exciting po, no, talaga po, lalo sa part po ng ating mga kasundaluhan to. Kasi po talaga po ngayon po ay nakikita po nila at nararanasan po nila na makahawak po ng makabagong teknolohiya na to, no. Talaga pong sobrang ganda po nito para po hindi po tayo nalileft behind, no, sa mga makabagong teknolohiya, lalong-lalo na po sa mga panggerang kagamitan na to. We also learned a lot from our American counterparts. The US Army, they brought a lot of new equipment and introduced new trainings to learn how to use those equipment. Tama. Learn how to operationalize those capabilities that is new to us. So with the subject matter expert exchanges, we have learned a lot from. Saka ang kumbaga give and take yan. Alam naman natin ang ating mga militar, no, ang ating mga musang lalo na ay talaga pong bihasa po rin talaga, no, lalong-lalo na po sa hand-to-hand combat, at lalo na po pag nasa masukal na gubat po, no, talaga pong hindi po padadaig ang ating mga musang diyan, no. Kaya po give and take po to. At syempre po, no, kung hindi niyo po nalalaman, no, magkakaroon na rin po tayo for the first time ever ng submarine, no, sa pamumuno po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan, matutupad po yan talaga na first time ever in the Philippine history na magkakaroon po tayo ng submarine. Kaya po pagte-trainingin po nila yan kung paano paandarin yung submarine na yan, no, sa susunod na mga panahon po, makikita na po natin yan na magkakaroon po tayo ng submarine. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Ayun na, ating pong nagawan po ng reaction video po to, napakahusay po kasi po talaga pong ang suporta po ng US po talaga ay talaga pong hindi po tayo iniiwanan ng US, kahit na po nung nakarang administrasyon ay talaga pong halos palayasin at murah-murahin po sila ng ating ex-president. Alam niyo naman na, di ba? Alam niyo na po yan kung bakit po ganun, no? Kasi po maka-China po ang ating former president, no? Pero po ngayon ang ating President Bongbong Marcos ay talagang pinapaigting po ang relasyon po sa kay Big Brother na matuturing po natin, no, na dapat po naman po talagang ganito kasi po noon pa man talaga tayo po ay talaga pong meron pong magandang relasyon po sa US. Kaya po ito po ngayon ay nagsasanay po ngayon sa balikatan ang US at ang Pilipinas dahil maganda po to para po ma-enhance po ang kapasidad at matitraining po talaga ng maigi ang ating mga kasundaluhan po dito dahil po talaga po ang US po talaga po ay napaka-advanced po ng kanilang mga technology.
Kaya po dito ay maganda po yan. Kaya po ngayon po ang China po ay gigil na po na talaga ang China at talaga pong binabaliktad na po tayo. Sinasabi po nila na tayo po talaga ay nagpo-provoke na magkaroon po ng gera na which is hindi naman po. Tayo po ay nagsasanay lang noon pa po meron na pong balikatan exercise po, no. Talaga po nangyayari po to yearly actually, no. Yun lang po, no. Maraming salamat po sa inyo lahat. Don't forget to subscribe para ma-update ka kapag naglalabas po tayong itong reaction video. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out. Bye.